Sa loob ng 6 na araw noong June 1967, ang Middle East ay lalamunin ng isang napakabilis, napakamapaminsala at napaka-impluwensyal na digmaan kung saan ang epekto nito ay nadarama pa rin sa kasalukuyan. Paano kaya kinaya ng maliit na bansang Israel na lumaban at talunin ang nakapaligid nitong mga malalakas na Arabong bansa sa loob lamang ng isang linggo? At ano nga ba ang naging kapalit ng digmaang ito? Para sa episode nating ito, ating pagkukwentuhan ang Six-Day War of 1967. Ang Six-Day War ay hindi naganap ng biglaan. Bagkus, ito ay nag-ugat maraming dekada bago pa sumambulat ang mismong digmaan. Para maunawaan ito, kinakailangan nating balikan ang mga digmaan at politika ng 1940s at 1950s ng Middle East. Makalipas ang World War II, isang panibagong bansa ang isinilang sa Middle East. Ito ang bansang Israel. Dito nanirahan ang mga survivor ng Jewish Holocaust na pinasimula ng Nazi Germany. Ipinagdiwang ng mga Jewish people ang balitang ito dahil sa wakas, mayroon na silang sariling bansang matatawag. Sa kabila ng kanilang pagdiriwang, ang pagkakatatag ng Israel ay kinontra ng mga Arabong bansa, partikular na ng Egypt, Lebanon, Syria at Jordan. Nauwi ang krisis na ito sa isang madugong digmaan, ang First Israeli-Arab War of 1948. Tumagal ang digmaang ito ng 9 na buwan kung saan libo-libong mga buhay ang nakitil at milyon-milyong halaga ng ari-arian ang naabo. Sa simula ng digmaang ito, nasakop ng mga Arabo ang malaking bahagi ng Israeli territory. Gayunpaman, tuloy-tuloy na dumating sa Israel ang maraming mga Jewish war veteran ng World War II mula sa Europa. Matagumpay na dinurog ng Israel ang kanilang mga kalabang Arabo. Nagresulta ang digmaang ito ng 6,000 na kamatayan sa panig ng mga Israeli at tinatayang 7,000 naman sa mga Arabo. Humigit kumulang 800,000 naman ng mga Palestinian ang pinili o napilitang lisanin ng Israel makalipas ang digmaan. Ang kaganapang ito ay mag-iiwan ng isang napakalaking sugat sa Middle East kung saan nagkaisa ang mga Arabo para sa iisang layunin. Ang pagkakaisang ito ng mga Arabo ay pinamunuan ng Egyptian President na si Gamal Abdel Nasser. Sa kanyang pamumuno, nagkabuklod-buklod ang mga Arabo sa iisang layunin, ang pagkamit ng tunay na nasyonalismong Arabo at talunin ang kanilang common enemy, ang Israel. Isa sa pinakamahalagang desisyon na tinahak ni Nasser ay ang nationalization of Suez Canal. Ang Suez Canal ay isa sa pinakamalaki at pinakamahalagang engineering marvel ng makabagong panahon. Ang kanal na ito ay nabuksan noong 1869. Naging napakahalaga ng Suez Canal sa makabagong daigdig kung saan lubos nitong napabilis ang kalakalan mula sa Asya patungong Europa at balikan. Lalo pang naging mahalaga ang Suez Canal sa pandaigdigang ekonomiya dahil sa pagyakap ng daigdig sa industrialisasyon na pinaandar ng petrolyo mula sa Middle East. Noong dekada 50, tinatayang 60% ng lahat ng barkong nagdaraan sa Suez Canal ay nagdadala ng langis. Kaya naman, nagkasundo ang mga bansa sa Convention of Constantinople para gawing neutral zone ang Suez Canal at gawin itong bukas sa lahat ng mga bansa. Sa kasamaang palad, noong kalagitnaan ng dekada 50, ang Suez Canal ay madadamay sa digmaan sa Middle East dahil na rin kay Nasser. Nakipagkasundo si Nasser sa Estados Unidos sa pagbuo ng isang malaking dam sa Egypt. Ito ang Aswan Dam. Gayunpaman, bumagsak ang negosasyon ng Egypt at USA dahil sa palihim na pakikipag-ugnayan ni Nasser sa mga Soviet na kaaway naman ng mga Amerikano. Dahil sa pagtanggi ng USA na pondohan ang konstruksyon ng Aswan Dam, gumanti ang Egypt sa pamamagitan ng pagkamkam sa Suez Canal at ginawa itong nationalize o nangangahulugang ganap na Egyptian control na ang mamamayagpag sa kanal na ito. Bukod sa nationalization ng Suez Canal, tinarget din ni Nasser ang Israel para ipakita sa mga kapwa niya Arabo na siya ang tunay na leader ng Arab laban sa mga Israeli. Hinarang ng mga barkong Egyptian ang mga barkong Israeli na dumaan sa Strait of Tiran. Ang desisyong ito ni Nasser ay nagresulta sa isang pandaigdigang kaguluhan. Bilyong halaga ng produkto na mahalaga sa buong daigdig ang biglang nahinto.
Ang internasyonal na krisis na ito ay nangangailangan din ng international response para tapusin. Bumuo ng isang malaking expeditionary force ang United Kingdom at France para bawiin ang kontrol ng Suez Canal. Bukod sa dalawang ito, sumalakay din ang mga Israeli sa silangang bahagi ng Egypt. Gamit ang pinagsamang puwersa ng tatlong bansa, dinurog ng coalition ang puwersang Egyptian sa labanan at kanilang nabawi ang Suez Canal. Gamit ang air power ng British at French at ng mga tangkeng Israeli, dinurog nila ang mga katapat na Egyptian sa labanan. Natigil lamang ang digmaan dahil sa pag-alma ng international community sa pagsakop ng coalition forces na ito sa Egyptian territory. Dahil sa banta ng pagpasok ng Soviet Union sa digmaan at napakabigat na economic sanction ng USA, napilitang umatras ang tatlong bansa sa Egypt. Ang Sinai Peninsula naman, ang teritoryong naghihiwalay sa Egypt at Israel, ay inokupa ng UN forces para paghiwalayin ang dalawang bansa. Ang Suez Canal Crisis ang magsisilbing unang hakbang patungo sa Six-Day War. Dahil sa kabila ng paghinto ng mga labanan, bigo ang Israel at Egypt na makapirma sa isang tunay na peace agreement. Mananatiling mainit ang kanilang relasyon at ang mga naipong galit na ito ay sasambulat makalipas ang halos isang dekada noong 1967. Sa mga sumunod na taon bago ang 1967, regular na nagbabakbakan ang maliliit na puwersang Israeli at Arabo sa kani-kanilang mga border. Dahil sa padalas at lumalalang engkwentong ito, nagkaroon ng pressure sa leader ng mga Arabo na si Nasser na gumawa ng aksyon. Noong May 16, 1967, pinalayas ng mga Egyptian ang UN Security Forces sa Sinai Peninsula at kanila itong inokupa. Sinundan ito ng muling pagsasara ng Egyptian forces sa Strait of Tiran na mahalaga sa ekonomiya ng Israel. Bago pa man sumiklab ang mismong digmaan, pumirma ang Jordan at Egypt ng isang military pact na sinundan ng kanilang imbitasyon sa iba pang mga Arab country na maghanda na para sa isang digmaan. Ang Israel ay ganap na napapalibutan ng mga kalaban. Kumpara sa mga Arabo, ang napipintong digmaan ay hindi ukol sa ideolohiya, kundi sa kanilang mismong survival. Kung sakaling matatalo ang Israeli Defense Force sa labanan, nangangahulugan ito ng kasawian ng lahat ng mga Israeli. Ang Egypt ay mayroong 100,000 sundalo sa Sinai Peninsula na armado ng 950 na mga tangke, 1,100 na mga armored personnel carrier at hindi bababa sa 1,000 artillery guns. Ang Syria naman sa Hilagang Silangan ay nag-deploy ng 75,000 na mga sundalo. Ang pinakahandang hukbo ng mga Arabo ay ang Jordanian Army na nagpadala naman ng 55,000 na mga sundalo. Armado ito ng 300 na makabagong tangke at 24 na Hawker Hunter fighter. Gayunpaman, ang pinakamalakas na asset ng mga Jordanian ay hindi kanilang mga armas, kundi ang kanilang mga veterano at professional na officer. Kumpara sa mga Egyptian at Syrian officer na kadalasang napipili dahil lamang sa political appointment, ang mga officer ng Jordanian Army ay napili dahil sa kanilang husay. Maging ang Iraq at Saudi Arabia ay nagpadala din ng mga tangke at ilang batalyong sundalo sa Jordan bilang pansuporta. Bukod sa mga nabanggit, ang iba pang mga Arabong bansa kagaya ng Libya, Algeria, Morocco at Kuwait ay nagpadala din ng iba't ibang suporta kagaya ng eroplano, volunteer na mga sundalo at pera para sa napipintong digmaan. Sa kabilang banda, ang Israel ay nag-iisang nakatayo laban sa mga Arabo. Dahil sa banta ng malawakang kamatayan, ang Israel ay isang highly militarized na bansa kung saan kaya nitong magpatawag ng hindi bababa sa 250,000 na mga sundalo kung kinakailangan. Bagamat outnumbered na mga kalaban, ang mga Israeli ay armado ng matataas na kalidad na armas mula sa Europa at Amerika. Bukod dito, bihasa din at professional ang parehong officers at rank and file ng Israeli Defense Force. Sa buong buwan ng Mayo 1967, tuloy-tuloy ang build-up ng mga hukbong Arabo sa paligid ng Israel. Kaya bago pa man makaatake ang mga ito, inunahan na sila ng mga Israeli. Noong umaga, June 5, pinalipad ng Israel ang halos lahat ng 200 nitong mga attack at fighter jet
para atakihin ang mga Arab airfield. Ang misyon na ito ay tinawag na Operation Focus. Binubuo ang attack force na ito ng mga Mirage, Mystic, Uragan, Vartur at Magister jets. Lumipad ang mga eroplanong ito ng halos kadikit ng lupa para maiwasan na madetect sila ng mga radar. Inatake ng mga Israeli attack planes na ito ang iba't ibang target sa Egypt, Jordan at Syria. Sa loob lamang ng ilang oras, 452 na mga eroplano ng mga kalaban ang kanilang napasabog, kung saan halos lahat ng mga ito ay hindi lamang nakalipad dahil sa matinding pagkagulat. Bukod sa mga eroplano, siniguro din ng mga Israeli na hindi na makalilipad ang mga makaliligtas na eroplano ng mga Arabo. Gamit ang mga anti-runway warhead, binutas ng mga Israeli ang mga runway, kaya naman anumang airfield na kanilang tinarget ay hindi na maaaring gamitin pa. Naging napakabilis ng aksyon ng mga Israeli kung saan ang mga piloto nila ay lumilipad ng multiple missions maghapon. Dahil sa bilis at paulit-ulit na atake ng mga Israeli pilot, inakala ng mga Arabo na hindi lamang Israel ang kanilang kalaban at inakusahan ang mga Western ally ng pahingialam. Halos kasabay ng kanilang aerial campaign, pinasimulan din ng mga Israeli ang kanilang land attack. Habang nangangarag pa ang mga Egyptian sa matinding epekto ng Operation Focus, biglang umatake ang mga tangkeng Israeli sa Sinai Peninsula. Inasahan ng mga Egyptian na ang atake ng mga Israeli ay magmumula sa timog, kagaya ng naganap noong 1957 Suez Crisis. Gayunpaman, ang mga tangkeng Israeli ay tumawid ng Egyptian territory mula sa hilaga. Binubuo ang puwersang ito ng 70,000 na mga sundalo at 700 na mga tangke. Imbis na harapin ang mga Egyptian sa harapang labanan, nilagpasan lamang ng mga Israeli ang marami sa mga syudad at depensa ng Sinai at nagpatuloy patungo ng Suez Canal. Nang mabalitaan ng mga Egyptian na nasa Suez Canal na sa kanilang likuran ang kanilang mga kalaban, lubos na nagpanik ang mga sundalo at umatras pa kanluran dahil sa pangamba na makulong sila sa Sinai Peninsula. Sa kanilang tarantang pag-atras, ang mga Egyptian forces ay walang awang pinukpok ng puwersang Israeli na nagsanhi ng libo-libong kamatayan. Dahil sa kanilang pagmamadali, naiwan ng mga tumatakas na mga Egyptian ang kanilang mga armas, tangke, artillery, napakaraming supply at napakarami pang iba sa mga Israeli. Makalipas lamang ng 2 araw, ipinamalita na sa Israel na mission accomplished na ang kanilang puwersa sa Egyptian front. Sa pagwawaging ito, nakamkam ng Israel ang Gaza Strip at ang Sinai Peninsula. Ang labanan sa silangan ay nilahukan naman ng Jordan at ang maliit na puwersang Iraqi. Bago magsimula ang bakbakan, nagpadala ng mensahe ang mga Israeli sa mga Jordanian na hindi sila aatake sa Jordan kung hindi ito mangingialam sa digmaan. Sumagot ang hari ng Jordan na si King Abdullah at sinabing, "Huli na ang lahat." Gamit ang makapangyarihan nitong Air Force, binomba ng mga Israeli ang posisyon ng mga Jordanian sa West Bank. Nang panahong iyon, ang silangang bahagi ng Jerusalem ay nasa kontrol ng Jordan. Ito ang Old City of Jerusalem. Pinalibutan ng mga Israeli forces ang Old City at sinalakay ito noong unang araw ng digmaan. Mapait, malapitan at madugo ang labanan kung saan parehong panig ang hindi nagpatinag. Gayunpaman, ang depensa ng mga Jordanian ay unti-unting napalambot ng mga rocket attack ng Israeli Air Force. Bago pa ganap na masakop ng tropang Israeli ang Old City, nagdesisyon ang kanilang liderato sa pangunguna ni Ben-Gurion at Moshe Dayan na itigil ang opensiba. Ayon sa kanila, magiging masama para sa reputasyon ng Israel ang pagpasok sa Old City dahil kung maglalabanan sila dito ng mga Jordanian, malaki ang tsansa na masira nila ang mga banal na relik at istruktura na parehong mahalaga para sa mga Muslim at Kristiyano. Nagbago ang isip ng mga Israeli at kanilang ganap na sinakop ang Old City nang kanilang mabalitaan ang pagkadurog ng mga Egyptian sa timog at ang pagtanggi ng Soviet Union na mangialam sa digmaan. Mula sa Old City, nagpatuloy ang mga Israeli pasilangan hanggang kanilang marating ang dalampasigan ng Jordan River. Makalipas lamang ng 2 araw, nakubkob na ng Israel ang Old City of Jerusalem at ang buong West Bank.
Sa unang pagkakataon makalipas ang maraming dekada, muling napasakamay ng mga Israeli ang Old City of Jerusalem. Naging emosyonal ang mga sundalo dahil sa wakas, muli silang makapagdarasal sa West Wall ng Jerusalem. Sa bandang hilaga naman, ang labanan ay sisentro sa rehiyon na kung tawagin ay Golan Heights. Hindi sumali sa digmaan ng mga Syrian hanggang June 5. Gayunpaman, dahil sa false propaganda at report ng mga Egyptian na kanilang dinurog ang mga Israeli, ginanahan ang mga Syrian at sumalakay noong June 8. Binomba ng mga Syrian artillery ang mga Jewish community sa ilalim ng Golan Heights. Mula June 7 hanggang June 8, nagdebate ang mga top leaders ng Israel kung sasalakayin ba nila ang Syria mula sa Golan Heights. Lubos na tinutulan ng Defense Minister na si Moshe Dayan ang pagsalakay sa Golan Heights dahil sa matindi nitong depensa at napakahirap na geography. Ang Golan Heights ay mataas na talampas na may tayog na aabot sa 2,800 meters sa pinakatuktok nito. Puno ito ng mga Syrian defensive structure na hindi basta-basta madudurog ng mga aerial bombing dahil gawa ang mga ito sa matibay na bato. Para kay Dayan, ang pag-atake sa Golan Heights ay maaaring magresulta sa 30,000 Israeli casualty, bilang na hindi nila kayang tanggapin. Nag-aalala din sila na kapag sumalakay sila sa Syria, sasali sa digmaan ang pinakamalakas nitong kaalyado, ang Soviet Union. Gayunpaman, noong June 9, na-intercept ng Israeli Mossad ang isang mensahe mula kay Nasser patungong Syria. Ayon dito, kinukumbinsi ng Egypt ang Syria na sumuko na bago pa magsimula ang kanilang labanan. Dahil sa impormasyong ito, ginanahan ang mga Israeli at buong lakas na sumalakay sa Golan Heights. Binomba ng Israeli Air Force ang Golan Heights para palambutin ang depensa nito. Sa kabila nito, nanatiling matibay at malakas ang depensa ng mga Syrian at taimtim na inabangan ang pag-akyat ng mga Israeli sa bundok. Ang pwersang Israeli ay pinangunahan ng mga tangke, ngunit marami sa mga ito ang agarang napasabog ng mga Syrian defenders. Makipot at puno ng landmine ang daan paakyat ng Golan Heights, kaya naman hindi na makaatras ang mga Israeli. Ang tanging kaligtasan nila ay kung matatalo nila ang mga Syrian sa kanilang harapan. Napilitan ang mga naipit na Israeli na ipagpatuloy ang kanilang pag-abante. Nauwi ito sa isang desperadong hand-to-hand combat. Pati ang mga tangking Syrian at Israeli ay nagduelo din sa napakalapit na distansya na minsan ay 100 metro lamang. Maraming kwento ng kabayanihan ang naitala sa labanan kung saan maraming mga Israeli soldier ang humiga sa barbed wire para makadaan ang kanilang mga kasamahan. Para naman sa mga Syrian, magiting nilang pinotektahan ang kanilang posisyon kahit patay na ang kanilang mga commander. Ang giting ng mga Syrian defenders ay unti-unting naigupo ng eroplano at tangking Israeli. Isang bagong armas ang nagbigay ng kalamangan sa mga Israeli ground forces laban sa mga Syrian. Ito ang Uzi submachine gun. Ang bagong armas na ito ay kayang magbuga ng aabot sa 600 rounds per minute, angkop para sa suppressive fire. Dahil maikli ang Uzi submachine gun, mabisa ito sa malapitang labanan kumpara sa AK-47 ng mga Syrian. Pagsapit ng June 10, ganap nang bumagsak ang Golan Heights sa kamay ng mga Israeli. Kapalit nito ang napakabigat na casualty sa magkabilang panig. Nang araw ding iyon, pumirma ang mga bansa sa isang tigil putukan. Makalipas ang labanan, lubos na lumaki ang teritoryo ng Israel. Sa timog, kanilang nasakop ang buong Sinai Peninsula at Gaza Strip. Sa silangan, ang buong West Bank at sa hilaga, ang Golan Heights. Ang digmaang ito ay nagresulta sa malagim na trahedya sa buhay ng mga tao. Ayon sa istatistika ng digmaan, aabot sa 1,000 mga Israeli ang nasawi at 5,000 naman ang nasugatan. 400 na mga tangke at 46 na mga eroplano naman nila ang nasira. Sa panig naman ng mga Arabo, lubos na naging napakabigat ng pinsalang iniwan ng digmaan. Humigit kumulang 15,000 na mga Egyptian, 2,500 na mga Syrian at 700 na mga Jordanian ang nalagas. Hindi pa kasama sa bilang na ito ang mga nasugatan at nabihag. Aabot naman sa 450 na mga eroplano at daan-daang mga tangke at armored vehicle na mga Arabo ang nawasak.
Bukod sa human at material casualty, nagresulta din ang digmaang ito sa isang malawakang humanitarian crisis kung saan hindi bababa sa 1 milyong mga Palestinian ang natulak palabas ng Israel at naging refugee ng iba't ibang mga Arabong bansa. Ang mga Jewish people naman sa mga Arabong bansa ay inatake at pinalayas mula sa Egypt, Yemen, Lebanon, Tunisia, Morocco at marami pang iba. Marami sa mga pinalayas sa Jewish people na ito ang lumipat sa Israel at naging citizen. Sa pagwawakas ng mga labanan, pinili ng mga Israeli leaders na tawagin ang digmaan bilang Six-Day War, alinsunod sa bilang ng araw ng creation. Labis na tumaas ang national pride ng mga Israeli kung saan libo-libong mga Jewish people mula sa North America at Europe ang dumagsa sa Israel para manirahan. Pumirma ang mga bansa sa isang Instrument of Peace na nilikha ng United Nations. Ito ang Resolution 242 na nagtakda ng kapayapaan sa Middle East kapalit ng paglisa ng Israel sa mga teritoryong kanilang inokupa. Noong 1978, nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at Egypt makalipas isoli ng Israel ang Sinai Peninsula sa Egypt. Sinundan ito ng Peace Treaty ng Jordan at Israel noong 1994. Ang Six-Day War ay tumagal lamang ng 6 na araw, ngunit ang anino nito ay umabot pa rin sa mga susunod na dekada. Nanatiling mainit at tensyonado ang mga bansa kung saan muling dadanak ang dugo noong Yom Kippur War of 1973. Ang digmaang ito rin ang magsesemento sa awayan sa pagitan ng mga Israeli at Palestinian na masasaksihan pa rin sa kasalukuyan. Sa inyong palagay, maaari kayang naiwasan ang digmaang ito? Paano kaya natin maisasaayos ang kaguluhan sa Middle East? Ilagay ang inyong saloobin sa comment section. Kung naghahanap kayo ng iba pang video ukol sa Arab-Israeli War, inaanyayahan ko kayong panoorin ang ating video ukol dito, ang First Israeli-Arab War of 1949. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.